hiwalay na. Mamaya na yung pangatlo. Alamin natin kung anong pakikinggan natin. Kayo ba'y naniniwalang nagpapagaling pang Panginoon? Kahit doon sa mga wala ng kapag-apag-asa. Very good. Kayo ba'y naniniwalang lahat ng kahilingan niya itutugunin ng Panginoon? Okay, taas muna natin ating mga kahilingan. And let's once again confirm God's promise that all prayers will be answered. Natin sa dibdib ang ating request sa ating lumapit sa Panginoon. Sabihin natin, Yahweh, mapagpalang Diyos ng langit at lupa. Muli, sa gabing ito, kami nagkakaisa na Ikaw ay sambahin at purihin sa Espiritu at katotohanan. Kami nananalig na ngayon sumasa amin ang inyong presensya at kapangyarihan. Loobin mo nawa na limutin ang aming mga kasalanan at pakinggan ang aming mga kahilingan at karaingan. Ipagkaloob niyo po sa pangalan ni Jesus ang lubosang kagalingan ng aming katawan at Espiritu, nang sa gayon lubusan ka naming mapaglingkuran habang kami ay nabubuhay. Nangusap po kayo sa amin, Panginoon, at kami ngayon ay makikinig. Tanggapin niyo po ang lahat ng aming prayer request at mga handog, at ito'y inyong pagpalain sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin natin, Panginoon. At tayo mo po sandali at matulog. Hallelujah.
Na brothers and sisters, ako ay may magandang balita. Lalo na doon sa mga naghihingalo na sa buhay. Hallelujah. Naghihingalo na dahil sa sakit o naghihingalo na dahil sa problema. Pakinig po kayo sapagkat bibigyan ng lunas ng Panginoon ang lahat ng inyong problema at mga karamdaman. Amen ba? Okay. Balikan natin ang magandang balitang ito mula ang unang talata hanggang 9. Dumating ang pista ng mga Hodyo at pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon rito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang karamdaman. Doon may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya ay nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit ng ganito, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw ng tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad." At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Now, brothers and sisters, sa aking kaunting pagninilay, I have discovered 3 types of healing. 3 uri ng pagpapagaling ng may karamdaman. Noong nakaraang Sabado, ang tinalakay natin ay tungkol doon po sa natural healing. Kahit hindi tayo magpagamot, kahit walang magtulong sa atin, mayroon nilagay na sa atin ng Diyos sa ating katawan ng kapangyarihan upang labanan ang mga karamdamang darating. Now, napatunayan ko rin sa pamagitan ng aking pagninilay ang dahilan kung bakit naglaan ang Diyos ng isang araw na pamamahinga. In 1 week, sa loob ng linggo, isang araw na pamamahinga ang inilaan ng Panginoon sa tao. Diyos, na kapag ang tao ay nawala ng pahinga, hindi magtatagal ang kanyang katawan, ay manghihina at magkakaroon ng karamdaman. Kaya kapag tayo ay nawawala ng pahinga, lalo na pantulog, 24 hours, kadalasan sinasabi ng mga dalubhasa, we need at least 8 hours of sleep. Because it is during the hour of sleep, the time of sleep, that the whole body is rested, including the mind, including the heart. When the body is rested, the reproductive cells are renewed, yung kanilang lakas. Kaya yung panlaban natin yung tinatawag na resistensya laban sa mga foreign matters that gets into our body, in order for us not to be sick, lumalakas. So nagkakaroon tayo ng natural healing. In fact, for that matter, kung natatanda nyo, kapag tayo ay nadadiagnose ng doktor na may trangkaso, ang kanilang prescription is bed rest. Diba? Pahinga. And just take more water or juice to replenish yung nawala sa ating lakas. Rest. So, through the rest, we naturally heal our body. Rest your minds. Pagpahingahin nyo ang inyong kaisipan sa pagbibilang ng pera. Pahingahin nyo yung kaisipan sa paghahanap ng boyfriend. Pahingahin nyo yung kaisipan sa paghahanap ng asawang sumasa kabilang bahay. Sapagkat kung hindi,
Gumagawa pa ang misteryo, kayo ay tumatanda. Amen ba? So I always say, life is what you make it. Ang buhay ay ayon sa ibig nating gawin. So, there is power inside us that helps heal our afflictions naturally. The second kind of healing is the so-called medical intervention. Now, these are all God-designed process. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, siya po ay gumawa na ng plano sa buhay ng tao sapagkat alam niya, through the years, ang ating katawang panlupa ay manghihina. Maski anong mga herbal supplement na ating inumin, the body will decay. Maski anong sabihin ko na ako ay gwapo at bata pa, kahit ako ay 90 na, aabutin pa rin yun doon because the body is just designed for so many years. Hebreo 9:27, nasasabi sa Biblia, it is destined for man to die but once, after that judgment. Mayroon ng taning ang ating buhay. But let us not think of that taning. Sabi ng Diyos, sabi sa Biblia, God blesses everyone for His enjoyment. Pinagpapala ang bawat tao upang pagpapala na tinatanggap natin ay enjoyin natin. Amen? Purihin natin, Panginoon. Pinagpala ang gawain ito dahil sa pagsunod natin sa salita ng Diyos. For that matter, for many years, hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng Diyos na mga bundok. Kasi palipat-lipat tayo ng dako. But I'll tell you, nangyari ito sapagkat I prayed for it, and I willed for it, and I desired for it. So, naghirap na tayo sa ulan, it's time for us to enjoy inside the prayer house. Amen? Kaya lang, problema ko nga, maski dalhin ko pa ito doon, sa labas doon, talagang hindi tayo makapasok sabay-sabay. So the best is, try your best. Di kayo man nakapasok, siguro next time pagbigyan natin yung iba, no? So, wag po kayo magre-reklamo kung may pagbabago sapagkat unti-unti nilalagay natin sa ayos para hindi tayo mapunta doon sa pila ng kaliwa pagdating ng huling araw. Kundi doon tayo sa pila ng kanan na kung saan maririnig natin ang sabi ni Yahweh, halin kayo mga pinagpala ng aking Ama, pumasok na kayo sa kahariang inilaan para sa inyo. Ang kaharian ni Yahweh El Shaddai. Amen ba? So, I was brought by the Spirit to this topic, and this is a series of topics about healing of our body, healing of our mind, and healing of our spiritual life. Remember, man is not flesh and bones alone. Tayo ay hindi po laman at dugo lang. We are a spirit being. May espiritong binigay sa atin na Diyos, yan po ang tinatawag na buhay. That's life. That's the life of God, the breath of God. Ang buhay natin ay hininga ng Diyos. Pahiram sa atin ng Diyos. Kailangan may balik natin sa Panginoon at kailangan mamuhay ng ayon sa salita ng Diyos. Amen ba? Kung paanong pinakakain natin ang ating katawan ng karne, gulay at kanin, kailangan ang ating espiritu ay pakanin natin ng salita ng Diyos. At ito natin ginagawa. So, the purpose of the gospel message is to make us whole para tayo magkaroon ng buhay na ganap. Katawan at espiritu at kaluluwa. Buhay na ganap at kasiyasya. Hindi kahirap-hirap, kundi kasiyasya. Hindi kalungkot-lungkot, kundi kasiyasya. At ako'y naniniwalang lahat na makikinig ngayong gabi, uuwing nasisiyahan. Okay?
So the first healing process is given to us is natural. God has to design the human body delicately. Na maaari nga, sabi nung nakaraang Sabado, ayaw na Diyos na tayo magkasakit. It is not God's will for us to be sick. On the other hand, if we become sick, it's God's promise that He will heal us. Heal us through this process. So, what's the first one? Natural healing. The second is medical intervention. Yung kailangan natin doktor sa medisina. But there are sickness and afflictions that hits the human body that cannot be healed naturally or cannot be healed medically by medical intervention. Doctors and scientists are giving up on so many sickness that they could not discover the cure. They're spending billions of dollars abroad in research to discover the medicine against AIDS, the medicine against cancer. But up to this time, nobody has discovered a miracle medicine for these afflictions. Why? Because there are sickness and afflictions that cannot be cured naturally and medically except by and through divine intervention. Divine intervention. Yung hindi magagawa ng tao, ang Diyos ang gagawa. At ang tawag sa pagpapagaling na yan is miraculous healing. Miraculous healing. But a miraculous healing takes place not only by the desire of God to heal us, but God operates His power through us. Through the secret power that is already in us. Lingid sa ating kalaman, sa kabutihan ng Diyos, ibinigay na sa tao ang mga alituntunin, lihim na alituntunin na kapag ito ay dumating, kailangan ito ay sundin natin para yung kapangyarihan ng Diyos ay kumilos nga sa atin. Tapos kaya nakikinig ba kayo? Because ibig man ng Diyos, kaya nagtanong ang Diyos, ang Panginoon doon sa taong 38 years, invalid. May sakit for 38 years. 38 years. Hindi mapagaling. Naghihintay na lang ang himala. At nangyayari ang himala kapag gumagalaw ang tubig doon sa pool ng Bethesda. Ito pong pool na ito ay pattern from that pool. And under this stage, we have the healing and baptismal pool. Kung gusto nyo makita doon, makaranas dyan, you come on regular days na walang maraming tao. But when you enter this place, put it in your heart that you're entering a holy place where God's presence is there. Amen ba? Where the power of God is present. Now, brothers and sisters, sa aking pagninilay, nandyan na po sa Biblia, that's an extra effort na nakikita ng Diyos sa inyo. Amen? And that is power. Because faith without action is dead. But this is not an ordinary action. Yung babae dinudugo, ang ginawa niya, nakipagsiksikan sa marami. Kung ako dyan yung may pantalon, gusto ko makapasok, umuwi ako. Kumuha ko ng bistida, o di kayo bumili ko ng bistida dyan sa tabi-tabi. Extra effort. At pag ginawa mo yan, nakikita ng Panginoon yan. Amen? Yung mga nasa labas, anong ginagawa niya sa labas? Extra effort yan. Kahit inuulan, nandiyan pa rin. Kahit hindi nakapasok sa loob, nariyan pa rin. Amen? Kita mo, mas magaling tingin nila doon. Sa screen. Pati nimpon kung nakikita nila. Amen? Hallelujah. So,
These two made an extra effort to see what they were hoping then. Hindi tumigil. Yung invalid for 38 years, balik ng balik doon sa Bethesda Pool. Biro mo yan? At nakita ng Panginoon yun. Kayo dito, na mayroon, dito, nagsimula dito, mayroon inabot na 20 years. Sino sa inyo inabot na ng 20 years sa kawain? Kaya? Yung iba, 2 years lang, wala na. Nanlamig na. But believe me, may gantimpala ang Diyos sa mga taong nagkakaroon ng extra effort. Amen? Kasa kamay. Hebrews 12:14. Hebreo 12:14. Ang sabi doon, make every effort or extra effort to be at peace with all men and to be holy. For without holiness, no one will see the Lord. Make extra effort to be holy. Kaya nga naghumihigpit tayo dito sa holy ground. Sa susunod, hindi ko na papapasok ang inyong mga sapatos. Amen? Lalo kung tag-ulan, hindi pwedeng ipasok ang sapatos. Maghahanda kayo ng medyas kung gusto niyong pumasok. Amen ba? That's an extra effort that God says, in God will reward you for that. Gagantimpalaan kayo ng Diyos. Amen? In the Bible, in Matthew chapter 9, verses 1 to 7, there was a paralyzed man brought by 4 friends on a hammock. May isang paralitiko na dinala ng 4 na kaibigan na nakaduyan. Dinala doon sa pinagtitipunan ng mga tao kung saan nangangaral si Jesus. Pagdating nila, puno na ang prayer house kung saan si Jesus. Wala na silang madaanan. Anong ginawa ng 4? Umakyat sa bubong. Binutas yung batong bubong sa tapat ng harapan ng Panginoon. Gumawa pa sila ng sarbe. Alamang kumuha pa ng sarbe yun, di ka basta-basta bubutas doon. Sinukat mo na nila kung saan nakatayo si Jesus. Bago binutas yun. Extra effort. Pagkatapos mabutas yun, inuulog niya unti-unti. Yun duyan sa harapan ni Jesus. At sabi sa Biblia, when Jesus saw their faith, when Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man, Son, your sins are forgiven. Dahil sa kanilang extra effort, ang unang premyo ng Diyos, kapatawaran sa lahat ng ating makasalanan. Your extra effort in coming here, your extra effort in listening to me for 2 to 3 hours sa simbahan, 15 minutes ng sermon, lumalabas ng tao. Sa El Shaddai, magdamag, andyan pa ang tao. Extra effort, kaya laman, may mga extra premyo silang lahat. Amen? Extra, sabihin nyo. Extra effort. Pag tayo ay extra, ang ating paglilingkod, extra din ang regalo ng Diyos. Amen? Ano ang extra regalo ng Diyos? It's the miraculous. A miracle will happen to you. It could be a physical miracle. It could be a financial miracle. It could be a family relationship miracle. We need this miracle. At kayong lahat na makinig ng mensaheng ito at isasabuhay ang 7 bagay na ito, the word of God guarantees, walang mahirap na bagay sa Diyos. Walang mahirap na bagay sa Diyos. Sa mensaheng ito, dito nag-ooperate yung ating 1 plus 1 equals 3. Ibig sabihin,
Anak, gusto mong galing? Sabi ng Panginoon, ibig mong gumaling? Magkaisa tayo. Umayong ka sa akin. Makinig ka sa akin. Umasa ka sa akin. Hangarin mo na darating sa iyo ang inaasahan. Okay? At hanapin mo. Seek. Make an extra effort to seek or to find it. I do extra effort overnight praying and reading the Bible to find a message that will suit you. A message that comes from the Holy Spirit. Because if it comes from the Holy Spirit, people will listen. And people will be blessed. And people will receive the miraculous in their life. Amen? If it is from me, nothing will happen. But I guarantee you, this is not mine. This is not my words. This is not my message. This is the message of the Bible. There's miracles, miracles after miracles inside the Bible. The Word of God is alive. Like a sword, it's two-edged. Magkabilang talim niya. Amen? Ngayon pa man ang salita ng Diyos naririnig nyo, hinihiwa na inyong makasukasuan. Hinihiwa na inyong baliktad na utak. Binabago ang utak na yan. From I will not to I will. Kadalasan kasi sabihin, I will not. I do not want. I cannot. Di ba? Wala na akong kakasa. Wala nang tutulong sa akin. Wala. Puro wala. Kaya nagwawala na lang. Amen? Sabi niyo, mayroon. 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 Kanya? Pagdating niyo sa bahay, ang palimpagyasan niyo, mayroon na. Yung walang laman na palipigasan ng umalis kayo, mayroon na. Yung libreta de bangko na walang deposito, mayroon na. Yung walang dumarating na allowance, dumating na. Yung hindi umuwing asawa, aabutan mo na kahilata na. Amen? Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So the fourth is extra effort. Make extra effort to be at peace with all men and to be holy. Mahirap talaga makipagkasundo sa kaaway. Pero kailangan natin ang extra effort, extra patience, extra desire in our heart to be at peace with all men. Extra because without that, we will not see the miraculous. We will not see the miraculous God that I am preaching to you. But I guarantee you, this God is alive. He is alive in our hearts. Amen. And He makes miracles in my life, and He will make a miracle tonight for you. Amen. Miracles are forever. Do you have a copy of my book? Make extra effort to have a copy of that. Because I have prayed for 3 years for that book. While I was writing the manuscript, I'm praying and praying. Anybody who reads this book will receive a miracle. Ang sabi ng isa, ang mahal naman, Brother Mike. Ang hirap sa atin, kaya tayo tumatanggap ng himala, kung natin puro gusto libre. Libre. Amen? Make extra effort to invest in your faith. That's what I did. No, and you see the product of my faith. When I think of something and I believe, it will happen. When you think of something and you believe, it will happen. You will it, you want it, you hope for it, you make extra effort for it. This is what I did with this prayer house.
Nakikita nyo man, araw at gabi. Naririto, tinututukan ko because I said, it has to be finished on August 20 on my 70th birthday on the Silver Jubilee. Doctors and engineers and architects say it's impossible. So I met him and I said, say nothing about impossible. With El Shaddai, nothing is impossible. When I instructed the structural engineers to do this thing here, they said, that's impossible. Nobody did that all over the world. And I said, I do not want to hear that word from you. With my God, nothing is impossible. Nothing is impossible. Walang imposible kay Jesus. Walang imposible kay Jesus. Walang imposible, walang imposible, walang imposible kay Jesus. Walang imposible kay Jesus. Walang imposible kay Jesus. Walang imposible, walang imposible, walang imposible kay Jesus. Si Jesus ang aking sandigan. Si Jesus ang aking sandigan. Siya ang aking gabay. Si Jesus ang aking gabay. Ang aking dumarama. Si Jesus ang aking dumarama. Walang imposible kay Jesus. Minsan pakawitin. Walang imposible kay Jesus. Walang imposible kay Jesus. Walang imposible, walang imposible, walang imposible kay Jesus. Minsan pa walang imposible, walang imposible kay Jesus. Walang imposible kay Jesus. Walang imposible, walang imposible, walang imposible, walang imposible kay Jesus. Hulihin natin si Jesus. Hulihin natin si Jesus. Itaas, itaas natin ang ngalan niya. Hulihin, hulihin, hulihin si Jesus. Walang imposible, walang imposible kay Jesus. Sa oras ng problema, sa oras ng problema, ngalan niya isasabitin, ngalan niya isasabitin. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, walang imposible kay Jesus. Minsan pa sa oras ng problema, sa oras ng problema, ngalan niya isasabitin, ngalan niya isasabitin. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sabihin natin, walang imposible kay Jesus. Tayo pong lahat, awitin, walang imposible. Walang imposible kay Jesus. Walang imposible kay Jesus. Sabihin niyo sa kanyang katabi, walang imposible, walang imposible, walang imposible kay Jesus. Walang imposible kay Jesus. Sa inyong likuran, walang imposible kay Jesus. Sa inyong Purihin, purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Extra effort. So you will, I want, I hope, then I will make extra effort to receive or to get what I want. Make extra effort to will or to receive what you want. Nang makilala ko si Belen, ayaw man sa akin, I made an extra effort, sinundan kong sinundan. Hallelujah. Kahit na niya ko tinatakwil, sinusundan ko pa rin. Pag inaabot kami ng ulan, sinusundo kayo sa pasukan niya, tinatrabahuan niya. Pag umulan bumabaha, sasakay kami ng karetila. Yan sa Bad Santos. Pag nakasakay na kami sa karetila, bumabagyo, mahangin, niyayakap ko. Hallelujah. Sabi niya, bakit? Kako baka itapong ka ng hangin. Pinoproteksyonan lang kita. Pero pagdating namin sa bahay niya, sasabihin ko, bayaran mo na ang karetila. Kasi wala akong trabaho eh. Sa may trabaho, extra effort. Amen? Hallelujah. Pag ako may nagustuhan, makukuha ko yan. I will, I want, I hope, I desire, I make an extra effort. Amen? Then the fifth is pag sinabi kong
walang kakain sa loob, ano gagawin nyo? Pag sinabi kong walang kakalat sa loob, pag sinabi kong nakabistida lahat, ano ang panglima? Dalawang salita din yan. 2 words. Willing obedience. Willing obedience. Ang sabi ng Panginoon dun sa impalido, ibig mo bang gumaling? Ang sabi ng impalido, wala pong tumulong sa akin maglusok, naunahan ako lagi. Sabi ng Panginoon, tumayo ka. Tumayo ka. Tumayo ka. Kayo mga nasa wheelchair, tumayo kayo sa ngalan ni Jesus. Make an extra effort to stand. Make an extra effort to rise. Rise up. Kung kaya mo. Rise up, people power. Stand up across the land. Take up, sword of the Spirit. Sige, tulungan nyo. Pull down the enemy's head. Itaas ang mga kamay. When he arose, when Jesus arose, he defeated all of our foes. Defeated all of our foes. Defeated all of our foes. Ang lahat ng tagumpay, sumigaw! Rise up, you people of power. Stand up across the land. Take up sword of the Spirit. The enemy's head. Sige, tasan niyo lang naman. When he arose, when Jesus arose, he defeated all of our foes. Defeated all of our foes. Defeated all of our foes. Itaas ang mga kamay ng mga tagumpay, sabay-sabay na ipalakpakan ninyong mga kamay. Bilang pagpupuri sa ating Diyos. Ang lahat ng pinagpala ng Diyos, sumigaw ng hallelujah! Ang lahat ng tagumpay, lumutang! Ang lahat ng pinagpala, sumigaw! Tayo lahat ay magdiwang sa harapan ng Diyos. Taas ang mga kamay, sumigaw! Rise up, you people of power. Stand up across the land. Take up the sword of the Spirit. Pull down the enemy's head. Sige, taas ang mga kamay. When he arose. When he arose. When Jesus arose, he defeated all of our foes. Defeated all of our foes. Ang lahat ng pinagaling, everyone say, rise up! Hallelujah! Ibig mong gumaling. Umuwi kayo magaling. Sige, magaling na kayo. Amen. Lahat na magaling, tumalo ng 3. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Taas ang kamay nyo. Ito, madalas natin marinig. Hindi natin inuunawa. Matthew chapter 8 verses 5 to 13 says, taas ang kamay nyo. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Lord, he said, my servant lies at home paralyzed and in terrible suffering. Jesus said to him, I will go and heal him.
The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes. In that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was astonished, and said to those following him, I tell you the truth, I have not found such great faith in Israel. Then Jesus said to the centurion, go, it will be done just as you believe it would. And his servant was healed that very hour. Ano ang ipinakita ng centurion sa Panginoon? Sa sagot niya, ang sabi ng centurion, Lord, ang akin pong katulong ay may sakit, nahihirapan, paralyzed na sa bahay. Tulungan mo ako. Ang sabi ni Jesus, let's go. I will go and heal him. Nung palakad ng Panginoon, sabi ng centurion, wag na po. Wag na kayong pumunta sa aking bahay. Hindi po ako karapat dapat na puntahan ninyo. Sabihin nyo lang po dito, sa house of prayer, gagaling na ang katulong ko. Amen? Lagay ang kamay nyo sa ulo nyo. Sa ulo. Paliliwanag ko ito. Pagkatapos dinugtong ng centurion, sabi niya, ako rin. Sabi sa Panginoon, ako rin ay may kapangyarihan. At mayroon akong nasa sakupan ng mga sundalo. Pag sinabi ko sa aking sandulo, pumunta ka roon, pumupunta siya. Pag sinabi kong lumapit ka, lumapit siya. Pag sinabi ko sa aking katulong na gawin mo ito, ginagawa niya. Anong ibig sabihin noon? If you follow and obey authority, something good will happen to you. Kaya sabi ng centurion, Panginoon, mas higit ang kapangyarihan mo. Your word has power over spirits. Your word has power over sickness. Salita mo, Panginoon, sapat na. Sapagkat ang salita ni Kristo ay espiritu at may kapangyarihan, may buhay. Jesus said, my words are a spirit and they are life. Buhay ang salita ng Diyos. At may kapangyarihan laban sa mga espiritu ng karamdaman. Kahit gaano kalayo yan, kahit ngayon nasa Pilipinas tayo, ang manakikinig sa Amerika, sa Europa, sa Inglaterra, sa Australia, sa China, sa Hong Kong, sa Japan, na nakikinig sa mga sandaling ito, naririnig niya ang salitang ito, right there where you are. The Word of God says, your problem is solved. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Kaya namangha ang Panginoon. Sabi niya, wala akong nakitang ganitong pananalig, sapagkat ang pananalig na may kapangyarihan gumawa ng himala ay pananalig na sumusunod, gumagawa, humahakbang, extra effort, gumagawa para lang masunod ang sinabi ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Nasusundan niyo ba? Ha? Willingly obey the word. Sabi ni centurion, Panginoon, sabihin mo lang dito, susunod ang mga espiritu niya. Nang sinabi ni Kristo, go home. Your servant is healed. Pagdating niya sa bahay, nagsasaing na ang kanyang katulong. Magaling na. Wala nang karamdaman. Bakit? Word travel so fast. Ngayon, nagsasalita ko dito sa Pilipinas, seconds lang naririnig na sa Europa. Seconds lang naririnig sa Amerika. Seconds lang naririnig sa Australia. And something is happening to them. I'm expecting letters through the internet. Miracle stock. Place this up. Kayong narinig sa loob, silang nasa lalabas. Maski nasa pakalayo niya sa malabas. Isigaw nyo, miracle is happening today. Wala kayo? Taas ang kamay. So, the fifth is willing obedience. Isaiah chapter 1 verse 19. Paulit-ulit ko para mas mag-sink in sa inyo. God said,
If you are willing and obedient, you will get the best from the Lord. Pag ikaw ay maging masunurin, lahat na magandang bagay sa buhay mo darating. Lahat na magandang bagay sa buhay mo darating. So sumunod ka na. Sumunod ka na. The miracle is about to take place. Huwag ka lang magkamali sa sasabihin mo. I am sharing with you what I discovered in the Bible. The secret laws on miraculous healing, the secret laws on miraculous blessings. Naniniwala kayo? Hindi. I will, I want, I hope, I desire, I make an extra effort, I will obey. Pag sinabi ni Brother Mike, sigaw. Pag sinabi ni Brother Mike, palakpak ng pito. Hallelujah. Talaga ba himalang mangyayari ngayon? Then, number 6. Pagsunod, di ba? Number 5, pagsunod. Bigyan ko muna kayo ng sometimes yung pagsunod, kailangan extra effort din. Si Naaman, natatandaan nyo? Naaman, isang general ng army ng Syria, laban sa Israel, general sa may kapangyarihan, subalit kitungin. Kitungin. So sabi ng katulong niya, Sir, sa Israel po may Diyos nagpapagaling. May propeta ang Diyos na pag sinabing gagaling ka talaga. Sumunod ka lang. So pumunta siya sa Israel. No? Pagdating nung sarapan ng bahay ng propeta Elisha, akala niya bababa si Elisha para si patungan ng kamay at ipanalangin. Ay ang ginawa ni Elisha, hindi dumuha sa bintana, hindi. Inutusan yung katulong, sabi, baba ka doon, sabihin mo dyan sa general na yan. Pumunta doon sa Ilog Jordan, tumalo ng 7 ulit. Tumalo ng 7 ulit. Sa Ilog Jordan yun, ha? Nagalit si Naaman sa oras, sabi niya, ano? Akala ko ba yan na lingkod ng Diyos niya, bababa para ko i-pray over? Bakit ako palulusungin doon sa Ilog Jordan? Ang dumi-dumi yun. Ba't hindi doon sa Abana at Parpar sa Damascus, malililis ang tubig doon. Ang Ilog Jordan, marumi pala, lumpa hanggang ngayon. Kaya ako hindi lumusong doon. Hallelujah. Na ako pumunta doon. Pero lahat lumulusong doon, walang pinaghihimanaan. Ha? So anyway, nang pauwi na, sabi ng katulong, Sir, gusto mong gumaling? Ibig mong galing? Sabi, oo. Eh, ba't hindi mo sundin yung sinabi ng lingkod ng Diyos? Eh, bakit hindi nga doon sa Aban at Parpar? Ilog din yun. Bakit doon? Hindi pwede, sir. Bakit? Isa Ilog Jordan ang sabi. Di doon ka lumusong. Tingnan natin. Sa gusto niyang gumaling, pumunta doon sa Pampang, lumusong. Unang talon, wala naman nangyari. Pag-ahon niya, kitungin pa rin. Sabi sa katulong, oh, walang nangyari. Sir, isa pa lang yan. Isa pa. So, lumusong ulit, tumalon ulit. Pag-ahon niya, ganun pa rin. Walang pagbabago. Pangatlo, pang-4, pang-7, pang-6, wala pa rin. Sabi nung general, ano? Niluluko tayo nung propetang yun. Sabi ng katulong, Sir, 7 ang sabi, hindi 6. Extra effort, isa pa. Sabi nung Naaman, tumalon, extra effort. Pagalit pang tumalon. Pag-ahon niya, ang kinis-kinis na ng kanyang balat. Amen? Ang pagsunod ay hindi pahati-hati. Kailangan buo ang pagsunod. Sabi, 7 palakpak, 7 palakpak. Sabi, 7 amen. Hallelujah. O sulagamaan nyo na yan. Ano, maghihimala na kaya?
Wala pa tayo final eh. Ito malapit na. Napakahalaga nito, maniwala kayo. Kadalasan naririnig natin sa mga tao, I am sick and tired of this life. Sick and tired. I am sick and tired of this life. I am disappointed. I am disgusted. Diba? Ano nangyari sa kanya? Disgusted. Disappointed. The sixth secret law on miraculous healing is the power of I am. Say, I am. Say, I am healed. I am strong. The prophet Joel in chapter 3 of the book of Joel, chapter 3 verse 10 says, Joel knew this power. Nung pinanghihinaan na ang kanyang mga katulong, ang kanyang mga tauhan, ang sabi niya, say, I am strong. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Purihin ang Panginoon. Okay. Lagay ang inyong ulo sa inyong kamay. Okay, isa-isahin natin. The secret law on miraculous healing or miraculous blessing is first, I will. Second, I want. Third, I hope. Fourth, extra power, extra effort. Fifth, willing obedience. Pag nagawa mo yung apat na yung anim na yon, then you declare what you willed, in what you wanted, in what you hope, and doon na, I am healed. I am rich. I am happy. I am prosperous. I am strong. I am young. I am beautiful. Ulit-ulitin nyo lang yan. Something will happen to you. Pag sinabi mo I am happy, malulungkot ka? Definitely. Pag isinulit mo, sarap ng salamin yan, matatawa ka sa sarili mo. But a miracle is taking place already. Panahon ngayon, may sakit, makangiti lang. Dito sa ating gawin, pag nakita kong nakangiti at tumawa may sakit, magaling na yan. Ang espiritu niya magaling na, maaaring physically, hindi pa yan nakikita, pero it's already happening. All you have to do is declare. Affirm it. The power of permission is preceded by the word I am. I am handsome. Tingnan nyo. Diba? Si Brother Mike, I always say, I am young. Kaya tinan nyo naman si Brother Mike, always young. Diba? Totoo yan eh. Oh. Saan ko kinuha yan? Baka akala nyo, hinuhula ko lang yan eh. Okay. The prophet Joel chapter 3 verse 10 says, let the weak say, I am strong. This I am power is very effective in moving every cell in your body towards healing. Why? This goes because this is the divine power in us. Ito'y inumpisahan ng Diyos kay Moses. Exodus chapter 3 verse 14 to 15 says, God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. God also said to Moses, say to the Israelites, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, the name by which I am to be remembered from generation to generation.
Sabi ng Panginoon kay Moses, pumunta ka sa mga Israelita, hanguin mo sila sa kahirapan, sa pagkaalipin. Pag tinanong kung sino ang nag-utos iyo, sabihin mo, I am. Send me. I am. That's my name. Sabi ng Panginoon, ako. Ako si ako. Ako. Dalhin mo si ako. Sabi ng Diyos kay Moses, I am will be with you. I will be with you. Sabi ni Moses, you will talk to them as I am the one talking to them. You will be their God, and I am your God. Ikaw ang kanilang magiging Diyos, sabi sa Exodo. Kung anong sabihin mo sa kanila, gagawin ko, sabi ng Panginoon. At yun nga ang nagawa. There are so many miraculous things, wonders and miracles Moses did. No prophet except Jesus has done it. Because of that power, I am. I am sent me to you. Then Moses said to Pharaoh, I am telling you, set the people free. I am telling you, set my people free. Moses was speaking as if God was the one speaking to him. The God of I am is with us. That's what Emmanuel means. God is with us. God is in us. The I am power is in me. The I am power is in you. When you say I am healed, you are healed. Amen. When you say you are happy, happiness will come to you. When you say I am peace, peace will come to you. What you wanted to be, what you will to be, what you hope to be, declare it in you. I am. That's the I am power. Don't say I am sick, I am tired. You can be sure you'll become sick and tired. Yan, yung mga taong tinatamad na, ayaw ko na. Pagod na ako. Yan mo, mapapagod yan. Malang ginagawa, pagod na yan. Isip lang, pumunta sa Ambel, ang layo. Makakalayo na, pagod na. Isip lang. Diba? Pagod na. Diba? But the people of the I am power is always powerful. Is always alive. Amen? I am blessed. Sabi nyo, I am blessed. I am happy. I am rich. I am healthy. I am handsome. I am strong. I am powerful. I will overcome. Lahat na sinabi mo, mangyayari sa'yo. This will revolutionize your life. This message I prayed to change your life. The power is in you to change your life. It is there. God has given it to you. When I decided to receive this power from God, I said, God, I will tell the world of this power, and we shall gather all people from all corners of the earth. And all people are coming to this place. Tomorrow, from all over the world, representatives of Divine Mercy chose this place for their one-day Duterte convention. Dito. And they are inviting us because they said, Brother Mike, please join us and tell your people to join us on the 3 o'clock Mass. The Divine Mercy 3 o'clock habit. We want to experience the power of El Shaddai. So be here. If you have time, be here. Without telling me, I received the invitation. Last speaker, Brother Mike. I said, why? Because we cannot fill your place with our people. It's only the Israeli people who can fill up this place. It's the biggest in the world, they say. Amen. So, when you go home, remember these words. Start with the I will. I will. I will do it. I will make it.
I will make it happen. Make it happen. Idudugto nyo lang doon sa mga salita nyo yung gusto nyo mangyari. Kung anong ibig nyo mangyari. Ay, ingat lang kayo sa sinasabi nyo. Kasi alam mo yung nangyari sa ating nag-ihirap, di natin alam, we curse ourselves. When you say, I am sick, you will get sick. Nagsinungaling ka lang naman kasi ayaw mong pumunta, gusto mo mag-absent, tumawag ka, tawag sa Amerika niyang call sick, sick call. Call sick, tatawag, I'm sick, pero hindi naman. Dumating ang panahon, naging sick. Yung sakit. Sick yung sakit. So be careful with the words you say. You either bless yourself or curse yourself. Better bless yourself. Amen. Better bless others with the words you say. Use the power of the word I am. Even ikaw ay hinang-hinana, wag mong sabihin, hindi na ako makatayo, hinang-hinana ko, hindi na ako makain, hindi na ako wala akong panlasa. Yung isang last month ago, yun, sinipon si Sister Belen, wala rin panlasa. Ayaw kumain ka ko, binata pa ko. Labanan mo ng lasa niyan. Eat! Kanya. Make extra effort to eat. Titikim siya. Wala tayong panglasa. Kako, wag mo ng lasahan yan. Tingnan mo lang ako. Amen? Hallelujah. Oh. Subo, kaya lang paglasa. Mamaya-maya, after 2 days, kasi kumain, sabi ko, tingin siya sa akin. Nabutan, kumakain, hindi ako tinitingnan. Ako, ano ginagawa mo? Hindi kita kailangan, may panlasa na ako. Hallelujah. Desire, the will, the want, the hope, extra effort. Obey the word of God without complaining. Obedience is the greatest sacrifice. Tandaan yan. Sabihin niyo sa lagi sa akin, pag umaga, ang taong masunurin, laging pagpapalain. Ulit sa inyo. Kahit anong hirap ng instruction, sundin natin. Kaya si Naaman, nahirapan siya sa una. Pero nang sundin niya, nagkaroon ng himala sa buhay niya. Amen? And the word I am is already declaring what happened from number 1, 2, 3, 4, 5. What you will, what you wanted, what you hope for. What you did extraordinarily. Now, happen. Hindi mo man. Faith is not feeling or seeing. It's believing. Sabi sa Matthew, when you pray, believe that you have received it. And it will be yours. When you pray, believe that you have received it. Pag nanalangin ka, di mo pa ba nakikita, pagtaas mo ng prayer request, maniwala kang tinanggap mo na. At matatanggap mo nga. Ibig sabihin, kahit masakit pa ang tuhod mo, lumakad ka na, sabihin mo, I am healed, I am strong, I am healthy. Gawin nyo araw-araw yan. Kakikita nyo. Kung ikaw, halimbawa, huwag ka nang pumunta Kibilo. Kibilo beautiful. Punta kay Brother Mike, wala kapayan. Sasabihin mo lang, I am beautiful. Pag nasa loob, pag-uwi mo sa asawa mo, I am beautiful. Amen? Nakikita mo, maduduling ang mister mo. And finally, Nasa mamay, anong kagalakan ang laging nadarama. Sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi at kanyang pagkanimala. Sa gabay ng lingkod niya,
healing. What is the secret law of the miraculous healing or blessing? It's found in Acts chapter 3 verses 6 to 7. Then Peter said, "Silver or gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Taking him by the right hand, he helped him up. Instantly, man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. What's the 6th, 7th? Jesus Christ's name. There's power in that name. Jesus Christ of Nazareth. In Acts chapter 3 verse 16, it says, "By faith in the name of Jesus, this man whom you see and know was made strong." It is Jesus' name. It is Jesus' name. And the faith that comes through him that has given this miraculous healing. It is Jesus' name. It is the name of Jesus. Brothers and sisters, taas ang kamay niyo. There is power in repeating and praying the name of Jesus. The name of Jesus Christ of Nazareth is mighty and powerful. It healed and performed so many miraculous healings in the early days of the church. It became a mantra of believers. Mantra, pag sinabing mantra, spoken of repeatedly. When you feel something, just say, "In Jesus' name, in Jesus Christ's name, in the name of Jesus Christ of Nazareth, in the name of Jesus Christ of Nazareth." Then use the power of word, "I am." In the name of Jesus Christ of Nazareth, I am healed. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I am healthy. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I am strong. In the name of Jesus Christ of Nazareth, I am rich. In the name of Jesus Christ of Nazareth, put the next word you want. Repeat it over and over again as if you are praying the rosary. Kung paano pinaulit-ulit nyo ang rosaryo, bakit hindi nyo ulit-ulitin sa buhay nyo, sa bibig nyo ang pangalan ni Jesus? There is no other name but the name of Jesus.